tuwan-tuwa siya. Dahil lang dun sa monumento na yun, yung West Philippine Sea, pinamimigay na niya sa China. Kasi nga, China lover sila. Communist. Kaya wala silang pakialam mga kaibigan kahit mawala sa atin ang West Philippine Sea. Kaya talagang ako mga kaibigan, no to Sara in 2028. No, never. No to pro-China. No to China lover. Wala. Ayoko. Gusto ko isang presidente na makabayan, makabansa, kayang ipagtanggol ang Pilipinas. Mga kaibigan, kapag si Sara ang binoto nyo, wala na, patay na. At yung kaapo-upuhan natin, baka dumating ang araw, wala nang makaing isda. Ang isda, puro mga import sa China. Diba? Kaya mga kaibigan, alam nyo, sa totoo lang, kung ikaw ay matalino na tao, hinding-hindi ka boboto sa presidential na pro-China. Kasi nakita nyo na yung resulta, di ba? Mga kaibigan, kita nyo na yung resulta ngayon kay Digonyo, kay Tatay Digonyo. Nakita nyo na ang resulta. Hindi maganda. Si Xi Jinping, binaby. Bawal saktan. Bawal masaktan ang puso ni Xi Jinping. Pero pwedeng saktan ang mga mamamayang Pilipino. Pwedeng saktan ang mangingisda. Kahit wala silang makuhang isda, basta wag lang masaktan ang feelings ni Xi Jinping. Yan ang Duterte. Kasi nga, galing mismo sa bibig nila. Communist. Yung nanay, pinagawa ng bantayog ni Xi Jinping. Communist. Si RRD, communist. Leftist, di ba? Sinabi niya mismo, galing sa bibig niya. Nakipag-alyansa siya kina Joma Sison, magkakaroon daw ng coalition government, at inamin niya, I'm a leftist. Walang masama sa left. Di ba? Mga kaibigan. Kaya ngayon ko lang na-realize, no, nung napanood ko yung video na yun, kaya pala galit na galit siya sa Amerika. Kasi mga kaibigan, ang galit lang naman sa Amerika yung mga communists eh. Tingnan mo ang China. Mga bata pa lang yung kanilang mamamayan dyan, tinuturuan na sila na ma-hate sa Amerika. Bata pa lang, yung mga kanilang mga pupils, bata pa lang yan, preschool. Tinuturuan na yan. O yung mga Amerikano, mga bully to, mga masasabang tao to. Ngayon ko na-realize mga kaibigan kung bakit galit si RRD sa Amerika. Kasi siya pala talaga ay isang communist, komunista, left. No? Kaya, no to Sara. Kasi mga kaibigan, kawawa ang bayan natin pagdating ng araw, wala nang mapangingisdaan ang ating mga kaapu-apuhan. Dahil lahat ng yan, ibibigay na sa China. Wala na tayong pag-aari, wala na tayong sovereign rights dyan sa West Philippine Sea. Dahil lahat ng yan ay ipapaubaya na sa China. Kasi yan ang ginagawa ni RRD, di ba? So, mabuti na lang mga kaibigan, nagkaroon ng PBBM, naputol. Naputol yung ganong sistema. Pero kung sa 2028, maghahalal tayo ng pro-China, mga kaibigan, mapuputol yung ginagawa ngayon ni PBBM. Kaya mga kaibigan, I urge all of you na mga followers ko, talagang ikakampanya ko talaga. No to pro-China. Araw-arawin ko yan. No to pro-China. At sa lahat ng aking social media, ikakampanya ko talaga para magkaroon ng kamulatan ang mga Pilipino kung bakit hindi tayo pwedeng bumoto ng mga pro-China na presidente. Kasi mga kaibigan, tayo rin ang kawawa. Huwag tayong bumoto ayon sa ating emosyon. Huwag bumoto dahil gusto mo yan. Kailangan bumoto tayo gamit ang ating pag-iisip. Alam niyo mga kaibigan, kaya ginawa ng Diyos, ang ating utak nandito sa itaas at ang puso natin nandito bandang ibaba. Kasi kailangan gamitin natin ang ating utak over our heart, mga kaibigan, heart. Gamitin mo ang utak mo. 70, kahit 60, 70, 80% ng utak mo. Ang puso, mga 40% lang, mga kaibigan. Kasi
Kapag ginamit mo ang puso mo, ito ang gusto ko. Pero kapag iniisip mo naman, pero pro-China siya. Ganito yung mangyari, disadvantage kapag pro-China. Hindi, siya ang gusto ko, siya yung mahal ko, siya na lang iboboto ko. Mga kaibigan, huwag ganun. Pag boboto tayo, ito, isip ang paandarin natin, huwag ang utak. Kaya nga, di ba mga kaibigan, maraming nabibigo sa love life, no? Sa pag-ibig. Kasi inuuna ang isip bago ang puso. Nilagay ng Diyos ang isip, ang utak, above. Dito sa taas at ang puso sa ibaba. Kasi mas dapat mong gamitin palagi ang utak mo. Di ba? Hindi masamang gumamit ng puso. Pero kailangan tumimbang-timbang ka, timbangin mo, isipin mong mabuti. Dapat ba na iboto ang taong ito? Pro-China siya. Di ba? Sandali mga kaibigan, basahin ko lang sinasabi ni Robinsons. Baka galit na naman sa akin to. Sa Kongreso, marami isda doon, hindi lang may crocodile pa. Yan. Kung may magagawa ka para hindi na mag-import ng isda sa China, may magagawa talaga. Kapag hindi tayo nagkaroon ng pro-China na presidente, at talagang ma-assert ang ating karapatan sa West Philippine Sea, ang mangingisda natin, makakapangisda sila ng sobrang dami. Kasi, alam mo, Robinsons, no, sabihin ko sa'yo, baka hindi mo napanood yung vlog ko about dyan, tungkol dyan, 30 billion taon-taon, isda pa lang, ang nawawala sa atin dahil sa ginagawa ng China. Kasi yung China, yung barko ng China na malaki, pag sila dumadaan doon sa Scarborough Shoal, no, doon sa maraming mga isda, pag dumadaan sila dyan, hindi nyo alam, meron silang net. May net yan sila na automatic yan. Pagdaan nila doon, kuha nila ang mga isda. At kita nyo sa study, mga kaibigan, 30 billion ang nawawalang isda sa atin yearly. Hindi lang, isda lang yan pero yung ginawa pa nila sa ating mga corals, kinalbo nila. Mga kaibigan, napakalaki ng nawawala sa Pilipinas dahil sa China. Dahil sa ginagawa nila. Pero kapag nagpatuloy ito, na ituloy ng next president ang ginagawa ngayon ni PBBM, mga kaibigan, may possibility na maitataboy natin ang China at talagang tayo ang makikinabang sa mga isda sa West Philippine Sea. Kaya nga sinasabi ko sa inyo mga kaibigan, mas maganda na ang next president ay hindi pro-China para maipagpatuloy niya ang nasimulan ni PBBM. Kasi kung pro-China, wala. Magagaya na naman noon sa panahon ni Duterte na okay lang, sige, mangisda kayo dyan. Okay lang. Wala naman akong interest dyan sa mga isda. Okay lang, kunti lang naman ang isda dyan. Diba? Na-fact check natin yan, mga kaibigan. Na mali yung sinasabi ni RRD na konti lang daw ang isda doon. Na-fact check natin yan kasi ayon doon sa mga datas, no, na inilabas ko, mga kaibigan, ayon doon sa mga datas ay talagang napakarami palang isda. At ang nawawala sa atin, 30 billion yearly. Napakalaki nun. At ano pang sabi doon, mga kaibigan? West Philippine Sea pa lang. Yun palang mga kaibigan, solve na ang problema ng Pilipinas sa ekonomiya dahil napakalaki ng iaambag ng West Philippine Sea sa ekonomiya ng Pilipinas. Pero nawawala lang dahil sa pro-China president na si Duterte. Dahil sa kanyang panahon, binaybi niya si Xi Jinping. Binigay niya lahat ng gusto ni Xi Jinping. Pinapasok niya ang China sa Scarborough Shoal, pinabayaan niya na mangisda. Kasi takot siya, kasi duwag siya, wala siyang bayag. Diba? Yun lang yan mga kaibigan. Kaya huwag na tayong bumoto ng mga pro-China. Christina halos, binigay na niya kay Xi Jinping ang West Philippine Sea. Kapirasong papel lang daw yun, sabi ni Pierre RD kasi best friend niya ang China. Tama ka dyan. Yan talaga yung sinabi niya na kapirasong papel lang daw yun. Diba? Sabi pa niya, lukutin mo lang daw yan. Tapos hulog mo daw sa basurahan. Sabi niya, di ba? Ganon mga kaibigan. Ang isang pro-China president, wala siyang pagmamahal sa ating sovereign rights at wala siyang, hindi niya pinapahalagan yung ating pagkapanalo sa nung 2016 tribunal, di ba? Sa International Court. Wala siyang pagpapahalaga doon dahil para sa kanya, yan ay isang papel lang.
At mga kaibigan, yan din ang stand ni Sara Duterte. Open your mind. Alam niyo ba kung bakit si Sara Duterte hindi umiimik kapag tungkol sa China? Kasi mga kaibigan, medyo naghihinay-hinay siya ngayon. Medyo nagpapakabait siya. Hindi niya inilalabas yung tunay niyang saloobin at medyo, kumbaga, iniingatan niya yung kanyang mga sasabihin. Kasi once na malaman ng tao na ang stand niya sa West Philippine Sea ay katulad ng tatay niya, maraming mag-iisip, ay, di ko na to iboboto. Kaya mga kaibigan, sa ngayon, wala siyang, tahimik na lang siya, hindi na lang siya magsasalita. Pero mga kaibigan, kapag naihalal siya na Pangulo sa 2028, kunwari nahalal na siya as Pangulo, doon na niya ilalabas ngayon ang tunay niyang saloobin. At sasabihin din niya, papel lang yan. Papel lang yan, hayaan na lang natin ang China. Total, dagat lang naman yan eh. So kung ano yung stand ng kanyang ama, ganun din siya. Kaya tahimik siya ngayon. Kasi nga, kapag kinalaban niya yung mga Coast Guard natin at kapag kinampihan niya ang China at sinabi niya sa mga Coast Guard natin, ay, hindi naman hindi naman kayo binuli, ganito, ganyan. Ay, talaga namang 11 line yan. Talaga namang kumbaga, yung katulad ng mga mouthpiece ng China ngayon, di ba, pinagtatanggol nila. So, si Bibi Sara, hindi muna siya magaganon, mga kaibigan. Kasi ipapakita niya muna na, lang muna siya, parang wala siyang sinasabi, baka neutral lang, o baka ayaw lang niya magsalita. Pero mga kaibigan, ang nasa isip niyan, pag ako naging presidente, sa kanya ilalabas yung tunay niyang kulay at sa kanya ilalabas yung kanyang mga salita defending China. Katulad ng kanyang ama. Diba? Laging dinidepensahan ang China. And mga kaibigan, nakakalungkot kasi yung buong istasyon, SMNI, yung mga anchor doon, mga news anchor doon, dinidepensahan din ang China. Nagagalit sa mga natin, sa mga Coast Guard. And even mga kaibigan, yung si Badoy, tinawag niya si Tariela. Anong tawag niya doon kay Tariela sa spokesperson ng Coast Guard? May sinabi siya, si Tariela daw ay traidor, etc., etc. Pagkatapos ginagamit nila yung narrative na mga tuta daw ng Amerika. Yun ang ginagawa nila mga kaibigan. Inaatake nila yung Coast Guard natin na araw-araw ay nakikipagpatintero sa China Coast Guard, na sila yung nakakakita kung paano binubuli ng China Coast Guard itong ating mga mangingisda at yung mga Coast Guard sila mismo. Pero mga kaibigan, sa ngayon, tatahimik lang muna yan si Sara kasi ayaw niyang makita ng mga tao na talagang pro-China siya. Na talagang siya ay magdedepensa. Katulad niya, katulad sa tatay niya, dinidepensa ng China. So ngayon, tahimik lang siya. Di ba wala kayong maririnig kay Sara? Ang dami-dami nang nagkukondena sa ginagawa ng China. Pero sa kanya, wala kang maririnig. Kahit isang salita, wala kang maririnig. Kasi alam niya na matuturn off ang taong bayan kapag nalaman na ganun yung kanyang stand. Pero ako mga kaibigan, alam ko na. Alam ko na pinipigilan lang niya ang kanyang bibig ngayon. Pero once na naging presidente siya, doon niya ilalabas ang kanyang pagiging pro-China. At doon niya ilalabas ang kanyang mga thoughts katulad ng kanyang ama, yung magtatanggol sa China. Pro-China sila mga kaibigan. Duterte, pro-China yan. Dahil ang kanilang nanay, mga kaibigan, nagtrabaho pala yan doon sa China. At naging scholar pala yan ng China. Kita niyo, di ba? Pinagawan siya ni Xi Jinping ng monumento. At kinukonsider pala yung kanyang nanay as hero ng China. Di ba nung pumunta si Tatay Digong sa China? Nag-inauguration, di ba? Xi Jinping, nag-inauguration. Monumento ng kanyang nanay. Yung nanay din pala niya ay nagturo doon. Kita niyo? Kaya pala ganyan ang kaisipan ni PRRD ng Duterte. Brainwash, mga kaibigan.
once na na-brainwash ka ng communist, mahirap na yan mga kaibigan. Mahirap na yan ma-reverse. Brainwash na sila eh. So talagang ang ano nila yan mga kaibigan, pro-China talaga sila. At lahat ng ginagawa ng China, kahit nakikita nila na mali, tama pa rin. Kita nyo? RRD mga kaibigan, nahuli siya sa kanyang bibig sa SMNI, huling-huli siya sa kanyang bibig nung sinabi niya na kahit noon pa sa kanyang panahon, meron ng nagkukulide na yung barko, no? Yung nagkakabungguan na yung barko ng China, ng Pilipinas, sinasadya daw talaga ng China, and then may manangaharas na daw talaga ang China. Sa panahon niya, panahon niya na nakikipag-best friend siya sa China, pero ginagawa pa rin ng China yon. Pero mga kaibigan, bakit wala tayong masyadong nalalaman na hinaharas ang ating mga Coast Guard, ang ating mga mangingisda? Bakit hindi natin masyadong nalalaman? Konti lang yung nalalaman natin. Kasi nga, walang transparency. Sa panahon niya, pinoproteksyonan niya si Xi Jinping at yung mga pambubuli na ginagawa ng China. Pinoproteksyonan niya. Ayaw niyang ipaalam sa mamamayang Pilipino kasi ayaw niya na magalit si Xi Jinping. Ayaw niyang magalit ang China. Kaya mga kaibigan, wala tayong nalaman. Pero ngayon sa panahon ni PBBM, andito na, very transparent. At anong directive ng ating presidente? Lahat ng pambubuli, maliit man o malaki, expose yan sa media. I-expose yan sa buong mundo para malaman ng buong mundo kung anong ginagawa ng China sa Pilipinas. At dahil doon mga kaibigan, kita nyo yung nangyari ngayon, nagkakaroon ng simpati ang maraming mga bansa sa Pilipinas. At tinutuligsa nila ang China. At dahil dyan mga kaibigan, ang Japan, kita nyo mga kaibigan, ang Japan, may mga binigay ang Japan. Anong ginawa ng mga pro-China? Sina Harry Roque. Nagalit sila. Kasi yung mga binigay na mga instruments ng Japan, yung mga binigay na mga sasakyan, ay gagamitin para sa China. Kaya galit na galit sina Harry Roque ng mga pro-China. At anong sinabi nila dun sa Japanese Prime Minister? Binastos nila, di ba? O sinabi, welcome, Prime Minister, magbayad kayo ng utang nyo, yung damage na ginawa nyo sa aming mga babae, di ba? Ginawa mga comfort woman, yung mga lolo-lola natin, magbayad, lola, hindi lolo. Magbayad kayo, ganyan-ganyan, mga ginahasa, ganyan. Pero mga kaibigan, tanong ko sa inyo, sa panahon ba ni PRRD ginawa niya yan? Hindi niya ginawa yan. Maganda ang pakikitungo nila kay Shinzo Abe nung pumunta dito sa panahon ni PRRD. Maganda yung kanilang pakikitungo. Hindi nila binastos. Kasi nga, administrasyon nila yun. Bawal sirain ang administrasyon nila, bawal bastusin yung kanilang mga bisita. Administrasyon nila yon. Pero ngayon, si PBBM na, okay lang, bastusin natin to. Lahat ng mga bisita niya, bastusin natin. Kasi hindi naman atin administrasyon to eh. Sirain natin ang administrasyon ni Marcos. Okay lang, hindi naman natin administrasyon to eh. Kay Marcos to, sirain natin. Diba? Ganon yung mindset nila. Pero sa panahon nila, ayaw nilang masira. Kaya mga kaibigan, sa panahon ni Harry Roque, kung makikita nyo, di ba, kapag may bumabatikos sa Malacanang, may bumabatikos sa presidente, Harry Roque, mga kaibigan, nagsisigaw, di ba? High blood siya. Ako, nanonood ako ng mga niya noon kasi sabi ko nga sa inyo, supporter ako ni Duterte. Sinuportahan ko talaga si President Duterte nung nakaupo siya. At pinaglaban ko talaga yan, kipagbardagulan ako. Nasuspinde ako sa Facebook ng ilang months dahil sa pakikipagbardagulan ko, pagtatanggol ko kay President Duterte. Kaya nanonood ako niyan sa mga sinasabi ni Harry Roque, pinagtatanggol niya si Duterte, yung Malacanang. High blood siya mga kaibigan kapag merong tumuligsa kay PRRD o sa mga ginawa ng Malacanang. High blood siya, hyper na hyper siya. Minsan pa nga sumisigaw siya, talagang defensive. Pero ngayon sa panahon ni PBBM, sila? Detractors. Sila yung sumisira. Pero sa panahon nila, ayaw nilang sirain sila. Kita nyo yung mindset? Okay lang sa kanila na sirain nila ngayon ang gobyerno kasi si PBBM naman yun hindi na si Duterte.
Pero sa panahon nila, bawal magsalita ng masama sa presidente. Bawal magsalita ng masama tungkol sa Malacanang. Di ba? Yan yung mindset ng mga komunista, diktador. Bawal silang